mga kapatid. Muli po, andito ang inyong maliit na lingkod. Ilang Sabado tayong hindi nagkita-kita. Kahit sa ganito lang na paraan, sa cellphone lang tayo magkita-kita mga kapatid, malaking bagay ang maihahatid nito sa lahat ng mga nananatili na nakikinig, sumusubaybay sa programang ito na ibinaba ng ating Ama dito sa sanglibutan mula sa langit. Bihira ito mga kapatid, at wala itong katulad, wala itong kapantay at hindi mapapantayan ng kahit sino mang tao. Itong programang ito mga kapatid. Hindi ito kayang tapatan ng abogado. Hindi ito kayang tapatan ng mayor, presidente. Hindi na ito kaya mga kapatid. Kaya dapat ang lahat dito susunod. Dahil ang sanglibutan ay nakalaan para sa apoy mga kapatid. At ito lang ang natatanging paraan para tayo ay malihis sa apoy ng kapahamakan. Ito yung kaparusahang walang hanggan mga kapatid. Ito ang natatanging lunas. Ito ang natatanging kanlungan. Ito ang natatanging kaligtasan mga kapatid. Kung inyong papakinggan, panunuorin, parang baliwala lang. Pero tandaan ninyo mga kapatid, kinalugdan ng Ama, sabi ng ating Ama, na iligtas ang nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Sanawa. Ang kinalulugdan ng Ama na nakasulat na iligtas ay yung sumasampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral, mga kapatid. O ngayon, kung tunay na ikaw ay nanonood dito at palaging nakikinig, na yun ang pinaka-importante, mag-message ka at tanongin mo sa amin, dahil nandyan sa cellphone na to na aming ginagamit, mayroon kaming cellphone number dyan. Mag-message ka, tanongin mo sa amin, sa atin, kung sino yung makita mo dyan na cellphone number, kung saan mababasa yung talatang yun na kinalugdan ng Ama ay ligtas ang nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Tandang mabuti yun mga kapatid na nakikinig at nanonood sa programang ito. Tandaan nyo kung saan natutuwa ang ating Ama, kung saan siya nalulugod. Tandaanan nyo, Ilocano kayo magdingdingit. Kung kayo Ilocano na nakikinig, tandaanan nyo, nagigay banag, nga kayat ti Ama, hang nga kayat ti tao. Ta iti kayat ti tao, hang nga kayat ti Ama. Dagita nga sa mga kapatid, pwede kayo magtanong sa akin kung saan ko yan maituturo sa inyo na parte o sulok ng banal na kasulatan. Dahil ang lahat ng pinatutungkulan ng tao, lahat ng pinupuri ng tao ay karumal-dumal sa Panginoon. Pero pag dito ka natuto, makinig at sumunod sa utos ng ating Ama, ay magiging kalugod-lugod ka sa ating Panginoong si Isawa Ama. Hindi karumal-dumal, kundi kalugod-lugod. Malulugod sa'yo. Alam niyo yung lugod, malulugod. Matutuwa sa inyong ating Ama. At yan, bago tayo maghatid ng mensahe para sa inyo mga kapatid na nanonood, at napakahalaga yung nakikinig. Ang biyaya
awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ang panganay na anak ng ating Ama na si Isa, ang kanyang karunungan at ang kanyang kapangyarihan sa katotohanan at pag-ibig ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya. Alam niyo mga kapatid, pag hindi kasi binigay sa atin yung kapangyarihan at ang karunungan ng ating Ama, hindi natin magagawa ang kanyang utos. Pag hindi niya binigay yung kapangyarihan. Pag natupad mo, tinutupad mo at hindi ka nagbabago, binigyan ka ng Ama ng kapangyarihan. Dahil lahat ng tumutupad ng utos ng ating Ama, kailanman hindi mapapahamak. Meron ka ng kapangyarihan doon. Hawak mo na, nasa buong katawan mo na ang sinasabi nilang seguridad. Safety ang iyong sarili kapag ikaw ay sumusunod sa utos ng Ama. Kaya pag tinanggap mo yon, yung kapangyarihan, yung karunungan, ang karunungang isa mga kapatid ay yung maunawaan mo yung kanyang mga ipinagbibilin. Kaya bago mo maunawaan yung kailangan makinig ka. Bago mo maunawaan ang utos ng ating Ama, makinig ka. Dahil sa pagkikinig, nagkakaroon ng karunungan ng tao. Diba? At pag nalaman mo na, gawin mo. At pag nagawa mo at hindi ka na lumilihis, tuloy-tuloy ka na sa paggawa, ayun, yung kapangyarihan ng Ama nasa iyo. Walang makakapigil sa mga ipinagagawa sa iyo ng ating Ama. Kapag alam mo na lahat ng kanyang mga ipinag-uutos at ikaw ay talagang desidido na hindi magbabago. Hindi ka matatakot at huwag mo pagyayabang yon mga kapatid, dahil ang alipin ng ating Ama ay mapagpakumbaba. Hindi nakikipag-away yan, hindi nakikipag-debate. Yan lingkod ng ating Panginoong si Isa o Ama. Hindi yan na nakikipagtalo, hindi nakikipag-away, hindi nakikipag yun, payabangan, pataasan, palakasan, ay wala yun, wala sa isip ng lingkod ng Ama yung mga ganun. Pagyayabang yung kayamanan, pagyayabang yung siya malakas, pagyayabang na mataas yung pinag-aralan, pinagyayabang na sila ay magandang lalaki, magandang babae, maputi ang kulay, maganda yung bibig, maganda yung mata, matangos ang ilong. Maraming ganun eh. Pag nakakita ng ibang tao na yung itsura ay mas mababa kaysa sa kanya eh. Sabi niya sa Ilocano, inuuyaw. Yung kagandahan ng tao, hindi nakikita ng mata yan mga kapatid. Hindi maaabot ng mata mo ang kagandahan ng iyong kapwa. Yan ay nararamdaman, ang tunay na kagandahan hindi nakikita, mga kapatid. Gawin mo. Sa pamamagitan ng mga gawa, doon mo mapapakita na ikaw ay maganda o mabuting nilikha ng ating Ama. Kahit ikaw ay kamukha ng pinakamagandang lalaki sa buong mundo, kaya ikaw ay babae, ay kung ang gawain mo naman eh puro mga pinag-uutos ng dyablo, puro panunukso, puro pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, paninibugho, mainggitin, chismis dito, chismis doon. Yung tinatawag nilang marites.
Ay ngayon, hindi na daw uso yung Marites eh. Ha? Ang uso na ngayon ay si Kwan daw. Pil. Ano, manang pil ba yun? Ha? Piling. Ay, piling. Manang piling. 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 Yun na daw ang uso ngayon, piling. Ay, sabi sa YouTube. Piling mayaman kahit hindi. Piling reporter daw siya kahit hindi naman. O di ba, mas makan. Mas masagwa. Isa doon sa Marites. Marites ay tinitisting lang eh. Marites. Titisting lang yung salita kung pwede. Ay pag laging piling laging piling na daw yung grupo mo, kinasasaniban mo, ay mas malala na yan kaysa sa Marites, di ba? Ay piling mayaman ka na, ay piling matapang, piling maganda, piling mayor, kahit hindi, ay kapahamakan yung darating sa'yo pag gano'n ang piling mo talaga, piling. Ayan mga kapatid, napupunta na tayo sa mga salitang hindi kinaroroonan ng kaligtasan. Ngayon, dito na tayo sa karugtong ng ating pagkatao, karugtong ng pagkalikha sa atin ng ating Ama. Nilikha tayo para sumunod. Nilikha tayo ng ating Ama para sumunod sa kanyang mga utos. Hindi para sumuway. Tandaan niyo mga kapatid. Dahil ang masuwayin lang yung diablo, yung demonyo. Dahil hindi ko rin maabot isipin at pag-aralan ang nilalang ng ating Ama. Unang nilalang ay ang lalaki. Diba? Kung ngayon nalalaman, unang nilikha sa mga tao ay lalaki. Tapos yung babae. Kung bakit ngayon may lumabas na bakla, may lumabas, may tumboy, may bakla, tapos may diablo. Ay lalaki lang at babae ang linikha ng ating Ama. Ay yung diablo hindi kasama. Suwain talaga. Kaya may pag-asa, mga lalaki at babae, mga kapatid. May pag-asa yan. May pag-asang maligtas. Dahil tayo, nasa balag tayo ng alanganin na gaganong-ganon tayo ngayon, mga kapatid. Sabi nung timbangan, kapahamakan, kaligtasan, kapahamakan. Pag napadami yung pumunta dito sa kapahamakan ay talagang doon nababagsak. Dahil sabi ng ating Ama, ang sanglibutan ay nakahilig sa kasamaan. Siya nawa. Nakahilig na. Iti lubong, nakairig, iti kinadakis. Nakahilig. Kaya mahilig yung sanlibutan sa kasamaan. Nakahilig. Nakairig. Agasim na dyan, kakabsat. Nakairigin. Kasanod. Ni aramidim, tukudam. Ang mabalin. Noon nakairig hindi nga ba, panawa mo. Umakar ka di nalintid. Mga kapag diyan nga nakairig. Diyan nga nakairig. Kanayon nga nakatakder, dahil di bilin ti Ama. Walang hanggan yan. Matibay yan mga kapatid. Hindi mo yan kaya pabagsakin yung kanyang mga utos. Kaya ito ay yung katulad nung ipinangako ko nung huling mensahe mga kapatid na mga nanonood at mahalaga yung nakikinig. Kung natandaan ninyo nung
September 23, 2023. Itong karambuan. Dahil ngayon ay October na. October 7 tayo ngayon, mga kapatid. Ay masasabi ko na itong buwan na ito ay kumpleto. Diba? Tingnan niyo yung kalendaryo. Ang talaan, ang listahan, ang unang araw, linggo. Tingnan nyo sa mga kalendaryo, mga kapatid. Ang unang araw, linggo. Yan yung nakalista, yan yung talaan, linggo. Tapos ang unang pitsa, mga kapatid, uno. Diba? Ang unang bilang, magsisimula tayo, uno. Tapos sa araw naman, ang unang araw, napakalinaw, linggo. Diba? Ayan, tingnan nyo sa mga kalendaryo. Yan ang tapat at tunay. Ayun nagsasabi na ang unang araw daw ay Lunes. Lunes daw yung unang araw ay kanina. Lunes na Lunes, ang kulit-kulit mo ay kanong mga matatanda nun. Unang araw, kanila. Pero suriin nating mabuti. Tingnan nyo sa mga listahan, sa mga talaan, kung ano talaga ang unang araw. At hayag, mga kapatid, nasa kalendaryo. Unang araw, Sunday. Ikapitong araw, Sabado. Yan ay pamamahinga. Yan. At ngayon nga, ikapito. Kaya masasabi ko, itong buwan na ito ngayon, ng Oktubre, kumpleto. Dahil tumapat sa unang araw, na linggo ay ang pitsa rin na uno. Nagtapat sila yung unang araw at ang unang pitsa. Unang pitsa uno, kagaya rin ng unang bilang uno. Ayan, Sunday uno at yung ikapitong araw ay Sabado at tumapat din yung pitsa 7 sa Sabado. Yan. Pambihira yung ganyang buwan, mga kapatid. Ewan ko kung ilan ang buwan na mayroong ganyan. Kung ilang buwan sa loob ng isang taon. Hindi ko pa binibilang, mga kapatid. Pero madaling bilangin pag may kalendaryo kayo. Ito yung huli na ating mininsahe noon. Nung September 23, sabi ko, pinamis ko sa mga nakikinig, na ito ating itutuloy sa susunod na Sabado. Ang problema nga lang, dahil itong buwan ng September ay mayroong 5 Sabado, mga kapatid. Sa amin ay 4 lang na Sabado ang kailangan. At ito pa, mga kapatid, pag ang pizza sa amin ay mayroong 0, yung 10, 20, 30, ay ang mga mensahe ay sa private message sa amin lang. Sa mga nakakarap na personal. Yun lang, yung parang session yung nangyayari. Nagkakaroon kami ng session, private message lang. Pinag-uusapan kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga pagkakamali, kung ano yung mga dapat idagdag para maging matibay, kung ano yung mga dapat palitan para maging malinis. Diba? Ganon kami, mga kapatid. Wala kaming ginagawa dito na hindi ipinag-uutos ng ating Ama, lalong-lalo ng ating Panginoong si Isa. Yun yung kapangyarihan at ang karunungan ng ating Ama. Lahat ng ikinikilos natin, sinasalita, kinakain, lahat ay pinag-uutos niya dito, mga kapatid. Yung pagsamba, oras ng pagdasal, lahat utos niya. Lahat ng gawain. Wala kaming kinatha dito, mga kapatid. Lahat na ginaganap namin dito, inaalala, ay pawang nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid. Dito sa Biblia.
Hindi kami lumilihis sa lahat ng itinuturo ng ating Ama. Dahil pag lumihis ka sa utos ng ating Ama, magiging kaaway ka na. Pag hindi ka tumupad sa utos ng iyong Ama, ibig sabihin, galit ka sa Kanya. Ang sumusunod lang sa utos ng ating Ama, yung anak na nalulugod sa kanyang ama. Natutuwa sa kanyang ama. Yun yung mga masunuring anak. At siya rin ay kinalulugdan ng ama pag siya ay masunuring anak. Hindi kanya pababayaan. Saan ka man pumaroon. Ito, nagtapos tayo dun sa Mateo 24-23 mga kapatid, ating balikan yun. Dahil nung yung mga pinaliwanag noon, gusto kong sariwain na naman ngayon, pero hahaba na naman tayo sa oras mga kapatid. Pwede ating sariwain yung mga binanggit nung nakaraan, pero kulang-kulang natin isang oras yun ay maidadagdag pa dito, di maidinalawang oras tayo. Paano naman ang inyong lingkod mga kapatid na sa inyo ay nagpaparating ng mensahe mahihirapan na ng pagbabayad sa pag-upload. Pagka minsan gumagastos din ng 300, 200 depende, pag bumalik pag-upload na bumabalik mga kapatid, naduduble-duble. Kaya pa rin, ito ay sakripisyo lang para may parating sa inyo na mga nakikinig kung ano ang dapat gawin upang tayo ay maligtas, kalugdan ng ating Ama, makarating sa kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Ayun ay nasa tabi, nasa piling lang ng ating Ama, yung buhay na walang hanggan. At ito ang natatanging paraan para makarating tayo sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Sa pamamagitan ng pagtupad sa mga salita ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ang ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Ayan, Matthew 24-23. Ito yung ating iniwan noon. Kung magkagayoy, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Ito nyo. Sino yung nagsasabi dyan na sila daw ay Kristo? Sila daw yung ikalawang Kristo. Huwag ninyong paniwalaan dahil sinabi nga sa banal na kasulatan mga kapatid, huwag ninyong paniwalaan, huwag kayong makulit. Ito ang inyong paniwalaan. Na kung may magsasabi sa inyo sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Yeah. Huwag paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo. Yung palang mga Kristo ay bulaan. Mga bulaang Kristo. Wala siyang sinabi dito na tapat na Kristo. Bulaang Kristo. Mga bulaang propeta na magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na lupat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Narito, pinagpapauna ko ng sinasabi sa inyo. Natandaan niyo mga kapatid, lahat na nangangaral na ang ipinapangaral ay Kristo, huwag ninyong paniwalaan. Itagarin niyo sa bato mga kapatid. Magalit man kayo sa akin kung kayo ay naniniwala na ang kaligtasan ay nasa Kristo, wala akong magagawa. Dahil ang kaligtasan ay nasa isa. Iisa ang kinaroroonan ng kaligtasan. Nag-iisa ang ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil sinabi niya,
Walang iba. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinaba ang Ama sa mga tao. Nasukat nating ikaligtas. Pag sinabing walang iba, nag-iisa yun. At ano ba ang numero na nag-iisa? Anong litra, anong salita ang nag-iisa? Walang kasama. One. Di ba yung 1? Yung litra na 1? Yung number na 1, numero. Nag-iisa. Walang iba. Wala yang katabi. Nag-iisa yan, mga kapatid. Hindi nyo ba napapansin, umuuso sa programa ng TV ngayon sa mga sports, nakalagay, the one, kanila. Nag-iisa. One champion. Yun ay pinahihiwatig sa atin, ng ating Ama. Ng kaligtasan, ng pagiging matibay, pagiging matatag, pagiging banal, at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, ay sa pamamagitan ng isa. Siya nawa. Kayo maniniwala, yan, ulit natin basahin, Roma 5:17. Yan, tingnan natin, Roma 5:17. Matandaan yung binanggit ko. Siya nawa. Sa pamamagitan ng isa, mga kapatid, ang kaligtasan. Ito, basahin natin. Roma 5:17. Haba ito. Pero 17 lang ang basahin natin. Bahala kayo kung itutuloy niya hanggang sa hanggang 21. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pag magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Di ba? Isa. Na ang pangalan niya noon ay Jesucristo. Ngayon ay isa na. Sa pamamagitan ng isa. Doon tayo maghahari sa buhay. Ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya. Bibiyayaan ka lang. Pag ikaw ay nagiging masuno rin. Yan. Kaya mga kapatid, pag-aralan nating mabuti na tayo ay maging masuno rin. Yan. Yan ay kailangang ulitin natin. Para tumatak sa inyong mga puso at isip. Patulad yung pag-uukit sa kwan yan sa pader o dingding, malalalim na salita ay nakaukit, nakatatak. Yun ay nagiging tatak sa puso at isip natin, yung mga utos ng ating Ama. Kung yan ay maulit-ulit natin maririnig, yun ay nagiging matamis sa pandinig ng mga masunurin. At yan naman ay parang magiging sakit sa tinga ng mga masuwayin. Sabi sa Ilocano, nasakit tilapayag ko, agdingdingig, di kasta. Maya-maya, naging bingin na nga. Masakit na yung tinga. Yung mga salitang ito, mga kapatid, pag iyong narinig, pinaniwalaan at sinunod, lilinaw ang iyong pagdinig. Pag ito iyong tinandaan at ginanap, lilinaw ang iyong paningin. Ituloy-tuloy mo lang na gawin, lilinaw ang iyong paningin, mga kapatid. Nagsasalamin lang ako, mga kapatid, pero lahat nakikita ko.
Alam ko ang mga nangyayari. Pinapaalam sa atin ng ating Ama yan. Manatili ka sa pagsunod, lilinaw yung mata mo. Siya nawa. Manatili ka sa pakikinig, lilinaw ang pangdinig mo. Hindi ka magiging bingi. Dahil doon natutuwa ang ating Ama sa nakikinig at sumusunod. Siyempre, ikaw ay laging nakikinig. Dadagdagan pa ng Ama ang linaw ng pakikinig mo. Dahil doon natutuwa ang Ama, makinig sa kanyang mga salita para magkaroon kayo ng kaalaman. Gawin ang kanyang mga utos para kayo ay biyayaan. O di palilinawin ang mata mo nun para lahat ng utos ng Ama magawa mo. Dahil mahirap gumawa. Mahirap kumilos kapag malabo ang mata, mga kapatid. Kaya magpapalinaw sa ating pandinig at sa ating mata ay ang pakikinig at ang pagtupad sa utos ng ating Ama. Siya nawa. Ayan, mga kapatid, isa yan na dapat sana ay yung tandaang mabuti. Ngayon, ito nga sinasabi natin na ang Kristo ay hindi natin pinapangaral dito. Pinapangaral natin dito ay ang ating Panginoong si Isa o Ama. Yun yung kanyang panganay na anak. Hindi siya anak ng tao, mga kapatid. Ay nabanggit natin din nung naunang mensahe nito, ay anak ng tao ang tingin nila sa ating Panginoong si Isa. Anak daw siya ng tao. Pero hindi siya anak ng tao. Marami ang nagsasabi na tao daw ang ating Panginoon. Ha? Ito ang sinasabi ko, lalo na yung iglesia, mga kapatid. Ito hindi paninira, mga kapatid. Ako ay nag-aayos. Ayusin natin, mga kapatid, ang ating sarili. Yung ating mga itinuturo. Huwag nating sabihin, banggitin, iaral ng ating Panginoon ay tao. Anak ng tao, mga kapatid. Nahihiwalay tayo sa utos ng ating Ama sa banal na kasulatan. Ay, sundan na lang ninyo yung iba pa nating mga mensahe nung una. Ngayon, kaya mag-message kayo kung ano kayong dapat ninyong itanong. Dahil dito sa usaping ito, marami akong dapat sanang ipaliwanag. Paliwanag pa. Pero ito, yung binabanggit dito, na yung mga nagpapahayag na ang ating Panginoon ay anak ng tao, tao lamang. Panginoon daw ay tao lamang. Alam niyo kung sino yan? Yung iglesia ni Kristo. Yan, di ba? Ayan yung, dahil ilang beses na akong tinawag, pero hindi ako pumupunta, hindi ako ma-attend. Hindi ko gusto yung mga tao. Hindi ganon. Ang hindi ko gusto yung turo. Yung itinuturo doon. Ang hindi ko gusto. Yung mga tao doon, kagaya ko rin. Hindi pwedeng gawin mong iwasan mo yung mga ganun dahil kapwa mo tao. Yung turo na nandoon ng iba, hindi ko gusto dahil ang turo nila, ang ating Panginoon ay tao. Anak ng tao. Ang ating turo dito, ang ating Panginoong si Isa ay anak ng Diyos. Anak ng ating Ama, ang ating Panginoon. Ang kanyang pangalan noon ay Jesus Kristo, ang pangalan niya noon. Pero may bagong pangalan. Inuulit-ulit ko, binabago ko ang lahat ng bagay sinasabi niya sa atin. Pati yung kanyang pangalan bago. Ay, niwala ba kayo doon? Siya nawa. Ilang ulit nating sinasabi yan. Kaya binabanggit nga dito, andito sa unang Juan 4:15, ito yung nagpapatunay. Ito yung nagpapatunay
kung sino ka at ano ang iyong itinuturo. Kita nyo, unang Juan. Dito natin makikilala kung sino ang nagtuturo at kung anong klase yung nagtuturo na yun. Sinasabi ko palagi, hindi ako naninira. Ako sinugo ng ating Ama para mag-ayos ng mga sira. Kaya nga una niya akong tinuruan naging driver, tapos under chassis mechanic. Nag-aayos din yun, di ba mga kapatid? Tapos naging kalpintero ako, naging magsasaka, nag-aayos ng taniman. Lalaot na naman tayo sa ibang topic mga kapatid. Nasa unang Juan 4:15. Tama ba yung pagkabanggit natin kanina? Siya nawa. Ito. Tingnan niyo mga kapatid, yung mga nagtuturo na sinasabi na anak ng tao daw ang ating Panginoong si Isa. Hindi natin maipanatiling banggitin na Hesukristo dahil yun ang tinuturo sa atin ng Ama Papangaral natin yung kanyang bagong pangalan dahil yun ang binabanggit sa atin ng Espiritu Santo. Ipinapaalala ko lang na yung sinasamba noon na Jesus, Kristo, siya rin yung sinasamba namin, kaya lang iba yung pangalan. Pangalan ang pinagkaiba. Dahil siya may bagong pangalan. Yan, inulit ko na naman. Ito yung patunay mga kapatid, kung anong klase at sino yung mga tao na nagpapahayag na ang ating Panginoon ay anak ng tao. Ito yung isa. Unang Juan 4:15. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Siya nawa. Anong pagkatawag mo sa ating Panginoon na si Isa, na Jesus? Jesus ang tawag niya noon. Anong pangaral mo sa kanila? Tao. Anak ng tao ang pangaral mo sa kanila. Ay kawawa mga kapatid yung mga naniniwala sa iyo. At kayo mga naniniwala, pag-aralan nyo ito mga kapatid, kung saan nananahan ang Diyos. Kung nasa ang tabi ang Diyos, ang ating Ama, yun pala ay nasa sino man na nagpapahayag na si Isa ay anak ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Sa Diyos pala siya. Yung mga tao na nangangaral at nagpapahayag na ang ating Panginoong si Isa ay anak ng Ama. Siya pala ay sa Diyos at ang Diyos ay tumitira sa Kanya. Sana naunawaan niyo ito mga kapatid para tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa araw-araw, para mawala yung takot sa atin na mga nangyayari sa ating palibot. Ngayon, ang banggit pa ng nangangaral na ang ating Panginoong si Isa ay hindi daw yung Diyos. Yun daw ay tao lamang talaga, ika nila. Ay anak ng taong tawag nila, kaya tao lamang. Diyos yun mga kapatid, anak nga ng Diyos di Diyos din. Kaya katulad niya yung sinasabi ni Isuriano namatay na yung anak ng baka matatawag mo bang anak ng kalabaw? Ika niya. Diba? Tama yun.
Kapag sinabing anak ng Diyos, ang sino man nagpapahayag na anak ng Diyos ang ating Panginoon, ay nakatahan sa iyo. Nasa iyong puso ang Diyos at ikaw na nangangaral na ang Panginoon ay anak ng Diyos, ikaw ay sa Diyos. Siya nawa. Ngayon, dahil sa anak nga ng Diyos ang ating Panginoon, siya ay Diyos. Ngayon mga kapatid, ang pagkabanggit kasi, iisa lang ang Diyos. Diba, magulo. Ngayon, babanggitin natin na ang ating Panginoon ay Diyos. Ay pagkapangaral na iisa daw ang Diyos eh. Pag sinabi daw na Diyos din ng ating Panginoon, di ginawan dalawa ang Diyos. Malinaw mga kapatid, na sinasabi niya doon sa Juan 10:30 ba yun? Siya nawa. Ako at ang Ama ay iisa. Siya nawa. Juan 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Dahil ito ang malinaw, ang Ama ang may-ari ng kapangyarihan. Ang Anak, siya ang kapangyarihan ng Ama. Kaya sila ay iisa. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Magkasama palagi yan. Ang kapangyarihan at ang may-ari ng kapangyarihan. Magkasama yan mga kapatid. Iisa yan. Malinaw na ba sa inyo mga kapatid? Siya nawa. Para mas madali, sampalatayanan na lang natin sinasabi ng ating Panginoong si Isa na ako at ang Ama ay isa. Yan na lang, para mas madali. Kaya kung naniniwala ka na may Ama at may Anak, sila ay iisa. Parehas Diyos yun mga kapatid. Dahil nga, dyan nga nagkakagulo eh. Dahil bakit daw nanalangin ang ating Panginoon sa Ama? Bakit daw nanalangin? Kung siya ay Diyos din. Kung Diyos din siya, hindi siya mananalangin. Iba nga yung pagkatayuan ng pagiging pagkakaisa ng dalawang yun eh. Kaya nga yung mga alagad ay sinabi ng ating Panginoon, upang sila ay sumampalataya na ako'y sinugo mo, upang sila ay magkaisa, nagaya din naman natin na iisa. Diba? Magkaisa, sila ay magkaisa. Iisa yung pakiramdam. Pag inutusan ng Ama yung kapangyarihan, ang kapangyarihan niya yung kanyang anak, nagawa na nung anak, o natutuwa na yung anak dahil nagawa na niya yung iniutos ng Ama. Ngayon, yung Ama naman matutuwa sa anak dahil ginawa ng anak ang pinag-uutos niya. Unawaan niyo, mga kapatid. Parehas silang natutuwa sa bawat isa. Natutuwa ang anak pag inuutusan ng Ama. Kaya tinutupad niya. Pag natupad ng anak yung utos ng Ama, natutuwa ngayon yung anak. Ay, natupad ko na ang utos ng Ama. Malalaman ng Ama, natupad na, matutuwa ngayon ng Ama dun sa anak dahil yung anak niya naging masunurin. Yung kanyang kapangyarihan at karunungan ay palaging hindi sumusuway sa kanya. Kaya ganun din tayo mga kapatid, ang mangyayari sa atin. Pag tayo ay naging masunurin sa kanya, sabi nga ng ating Panginoong si Isa o Ama, saan man ako naroroon, ang gusto ko Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay dumuon din na kasama ko. Kasama natin sa saan man tayo pumaroon. Ang iniisip kasi ng mga nangangaral, magpataasan ng ihi, mas marami yung alam nila. Samantalang tahasang sinasabi ng ating Panginoong si Isa o Ama na ako at ang Ama ay iisa. Period. Siya nawa. Ay kung ano-ano pang pinag-iisip kasi ng tao. Ayaw pang paniwalaan yung mga salita ng ating Panginoon. Na ang anak ng Diyos ay Diyos din.
Ako at ang Ama ay iisa. Ito, basahin natin mga kapatid dun sa unang Juan 5:18 hanggang 20. Kita nyo. Unang Juan 5:18 hanggang 20. Para malinawan kayo dito sa mga sinasabi ko. At ito'y pamahagi ninyo mga kapatid. Unang Juan 5:18 hanggang 20, basahin na natin. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Nakatakwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid baga, sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesus. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, yung palang kanyang anak na ang pangalan noon ay Jesus. Ito pala ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ano mga kapatid? Sa inyong pananaw, ito ba ay dapat paniwalaan? Pananaw nyo ba, ito ba ay kasinungalingan? Para sa akin mga kapatid, taas noo sinasabi ko sa inyo, ito ay katotohanan, tapat at tunay na dapat paniwalaan mga kapatid. Tunay na Diyos. Yung napakalawak na relihiyon, ito palagi ko sinasabi, hindi ako naninira. Ang hinahangad natin, maligtas ang mga tao na wala namang kaalaman sa kaligtasan. Ngayon, nasa atin, ibinigay sa atin ng ating Ama yung kaligtasan. Binigyan tayo ng kapamahalaan na ipahayag ang kanyang mga salita ng mga katotohanan. Sa kabila na tayo ay madamot sa atin yung panahon, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na makapag-aral man lamang kahit grade 6, grade 4 lang po tayo mga kapatid. Diba? Pinagdamot sa atin ang panahon yan, hindi yung Ama nagdamot sa atin dahil kahit ganun yung nangyari sa akin, hindi nga ako kaunawa ng English mga kapatid. Sinugo ako ng ating Ama sa isang salita na aking nauunawa. Sa bansa na nauunawaan ko ang salita, doon niya ako sinugo mga kapatid. Paano di mo maunawaan? Yung salita ng bansa pinagsubuan sa iyo ay doon ka pinanganak. Kaya Tagalog lang tayo mga kapatid. Marunong din tayong mag-Ilocano, mga ibang salita dito sa Pilipinas. Nakakaintindi lang kaunti ng Ibanag, Itawis, Bicol, mga Bisaya, meron din. Naintindihan din tayong paunti-unti dyan. Pero mas maraming alam ako sa Pantalaga. Tagalog, Ilocano. Yan, may siguro mga 40% sa Bicol. Yan, may alam tayo dyan. Yung tatay ko at nanay ko parehas Bicol. Bicolana. Ay yung mga lula ko at lulo ko ay purong mga Bicol kapag nag-uusap mga Bicol. At yan muna mga kapatid ang ating karagdagan na kaalaman na mula sa ating Ama para sa ating
kaliligtas ay ipinarating dito sa huling araw ang mga salitang ito upang sabi nga ng ating Ama, kahit isa ayaw ng ating Ama na may mapahamak eh. Kaya para walang mapahamak, yung mga salita ng kaligtasan ay ibinigay sa atin ngayon. Hindi ka mapahamak dito mga kapatid. Dito sa ibinabang ito ng ating Ama na programa. Dahil ito'y sa Kanya. Hindi ito sa akin. Huwag niyo sabihin ako ang founder dito mga kapatid. Ako lang ang inutusan ng Ama na magsalita ng Kanyang mga salita. Ang mga salita ko ay hindi sa akin. Dahil yung aking mga salita ay yun, mga napulot ko lang dyan sa kanto-kanto. Pero yung mga salita na sinasabi ko sa inyo ngayon, yan ay mula sa langit mga kapatid. Mula sa lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Yan ang aral na mula sa pinagmumulan ng lahat ng aral. Yan yung Ama ng mga aral. Ama ng mga ama ng aral. Lahat ng aral. Diyan nagmumula. Lahat ng karunungan. Yung mga abogado, kadaming nagkukuhan dyan naghahanap ng mga matatalas na pananalita sa mga salitang nandyan sa banal na kasulatan mula sa bibig ng ating Ama. Pero hindi mo yan matatagpuan kahit ikaw ay maging abogado, maging judge ka, hindi mo matatagpuan yung tunay na kinaroroonan ng mga salitang tapat at makapagbibigay ng kaligtasan sa bawat nakikinig kung ikaw mismo na nagsasalita ay hindi mo sinusunod ng tapat ang utos ng ating Ama, hindi mo mapiperfect na gawin yan sa iyong kapwa mga kapatid. Unahin mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya mga kapatid. Turuan mong mabuti, matakot sa Ama ang lahat at sundin ang kanyang utos. Dahil pag nagkasala ang anak, sumuway sa utos, hindi madadamay ang Ama. Magkasala yung Ama, sa pagsuway sa utos, hindi madadamay ang anak. Kung ano ang iyong ginawa, doon kahahatulan ng Ama. Ayon sa inyong mga gawa, kayo ay aking hahatulan. Kaya gumawa tayo ng mabuti at walang ibang mabuti, kundi ang ipinagagawa ng ating Ama. Upang tayo ay hatulan niya ng matuwid. Ang hatol sa atin na mga sumusunod sa utos ng ating Ama, biyaya, kapayapaan, at kaligtasan sa inyong lahat na mga nakikinig mga kapatid ko. Siya nawa, siya nawa. Siya nawa. Yan, at mga kapatid, yung patutuo, kailangan pa natin pakinggan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Yan, napuno na natin mga kapatid yung pangako ko sa inyo na ating dudugtungan, yung ating mensahe noong September 23, 2023. At ngayon ay October 7, 2023. Yan. Panurin nyo mga kapatid at higit sa lahat, pakinggan yung mga patutupan natin kinakailangang ipakita sa lahat. Taas natin ang ating kalakal. Sabay-sabay tayong magpapatuto. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama
ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha, at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.